Magkano na po ang utang ng Pilipinas? Pero, bakit hindi natin nakikita? Tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. What's up mga katiil? Magandang araw sa ating lahat. Nandito na naman tayo para magbigay ng reaksyon sa mga may init na balita patungkol sa politika. Sa araw nito mga kaibigan, dalawang topic po ang ating pag-uusapan. Ayan po. Ang unang topic mga kaibigan, BP Sara gustong ipabasura ang impeachment complaint na ginawa ng prosecutor dahil daw ito ay walang sapat na batayan. Pangalawang topic mga kaibigan, Yussi Castro sumagot na sa birada ni BP Sara regarding sa ang laki ng utang ng Pilipinas pero walang nakitang proyekto. Castro, ginawang scapegoat ang luma o ang dating administrasyon? Agree ba kayo dyan? Yan po ang topic natin pag-usapan sa araw nito mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. At ito na po, bago natin napakita ang video mga kaibigan at nagpatuloy, introhan muna natin. Welcome back mga katiil. Ito na nga po ang ating unang topic sa araw na ito mga kaibigan. Regarding sa defense team ni BP Sara na nagpasa kahapon ng dokumento para tumugon sa utos or order ng impeachment court. So ito na po ang video at ating panonoorin po. Ano ba ang nilalaman ng sagot sa summons ni VP Sara Duterte? Magandang gabi naman, June. Void ab initio, void from the beginning, na ibig sabihin ay mula pa sa simula ay walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nakasaad sa answer ad cautelam na ipinadala ng defense lawyers na pangalawang pangulo na bilang sagot sa summon ng impeachment court. Ayan po. So in other words mga kaibigan, kahapon, June 23, ay nagpasa na mismo ang defense team ni BP Sara para tumugon sa order ng impeachment court. At doon sa kanilang dokumento ay hiniling ng defense team ni BP Sara na i-dismiss or ibasura na ang impeachment complaint laban ka BP Sara. Dahil tinawag nila itong void ab initio o walang bisa mula pa sa simula. Yun ang sabi ng dokumento nila. Paglabag sa one-year ban sa pagfa-file ng impeachment complaint na itinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunso dito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ng defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint. Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. So yun na nga mga kaibigan, ang defense team ni BP Sara ay nagpasa kahapon ng tugon or sagot sa order ng impeachment court, June 23, 2025. At nakalagay sa kanilang dokumento na gusto nilang ipadismiss ang impeachment complaint laban kay BP Sara kasi nga wala daw itong konkretong basihan. Walang konkretong basihan ang kanilang reklamo laban kay BP Sara. Pagpatuloy natin ang video mga kaibigan. Scrap of paper o basura lamang anila. Ayan, masakit, mainit na salita ang ginagamit mga kaibigan. Mainit ba? Tama ba ang term? Basura lang yang impeachment nyo! Yun ang sabi ng defense team ni BP Sara. My God! Kaya't maituturing lamang anila na pang-aabuso lamang sa impeachment process ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Kaya ito mga kaibigan ang mangyari dyan. After magpasa ng defense team ni BP Sara, bibigyan din ang prosecutors ng 5 days. So hanggang June 30 mga kaibigan.
Kaya abangan na natin kung may mainit ba na sagot ang prosecutor laban sa defense team ni BP Sara. Magandang banggaan to guys, kaya abangan natin yan! Dinala ang kopya sa House of Representatives mag-aalas 4 ng hapon kanina na kinumpirma ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara. Isinumite ito ng kinatawan ng defense team alinsunod sa requirement ng impeachment court na dapat bigyan din ng kopya ang kabilang panig. Dumating naman ito sa Senado at sinumite sa Senate Secretariat na tumatayong clerical staff ng impeachment court. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel para sumagot sa reply sa summons ni VP Sara. Dahil papatak ng weekend ang June 28 na ika-5 araw ng pagsagot ng Kamara, nakatakda ang deadline ng pagsusumite ng kanilang sagot sa Lunes, June 30. Ayan po. Pero itong kaabang-abang mga kaibigan, kaabang-abang talaga. June 30, 12 noon, 28 Congress na. So ano kayang twist na mangyayari dyan? Ayan, kaya yan ang aabangan natin mga kaibigan. But for now, hihintayin natin. Alam naman natin, nagmamadali ang mga prosecutor. Dahil nagmamadali sila, dapat, I think, yung 5 days na yan, dapat i-consume nila 2 days lang, no? Pasa na agad para tuloy-tuloy na. Well, titingnan natin. Tanghali naman ng June 30 nakatakdang magtapos ang panunungkulan ng mga kongresista sa 19th Congress. Batay sa timeline ay ipiniresinta ni Attorney Reginald Tongol sa isang press conference noong Sabado. Sinabi nito na pang-anim na ito sa 11 hakbang ng filing ng reply ng prosecution. Wow, so meron palang 11 steps yan. So nasa 6 steps na daw tayo sa impeachment na case na yan, okay? Panel. Ibig sabihin, nangangalahati na ang mga ginawang hakbang ng impeachment court, patuloy na nagpapatuloy ang pag-usad ng paglilitis. Okay. Habang ang mga kasunod na proseso mula step 7 hanggang 11 ay mangyayari na sa 20th Congress. Ayan, so in other words mga kaibigan, 7 steps hanggang 11 sa 20th Congress na yan mangyayari. So maraming changes dyan mga kaibigan kasi nga nabalitaan naman natin 'di ba na may mga nanalo sa 20th Congress na kinuhang prosecutor ng mga prosecutor. So titingnan natin. At the same time, meron ding bagong papasok na mga bagong senador. Ayan sa 20th Congress. So titingnan natin kung anong mangyari. Kaya magkomento mga kaibigan, tuloy ba talaga yung impeachment na yan o hindi? I-comment lang po sa baba. Step 7 ang appearance ng Vice Presidente at pag-enter ng plea, habang Step 8 ang preliminary conference kung saan ilalahad ang facts at ililista rin ang mga witnesses o saksi. Kasunod dito ang aktual na paglilitis hanggang sa makarating sa desisyon ng korte. Ayan. Pero bago tayo magpagtuloy mga kaibigan, kung nag-enjoy kayo sa ating topic ngayong umaga, or araw na ito mga kaibigan, huwag po kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel po. Ayan po. Nagpapasalamat rin ako sa aking mga subscriber, mga members, tsaka mga moderators na lagi nanood sa ating reaction video. Kung meron kayo nakita dyan, paki-comment lang po at ating i-improve po yan. Ayan, tuloy po natin ang video mga kaibigan. June, ayon din kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. na tumatayong Clerk of Court, 6 na kopya na may tagta-35 pahina kasama na ang verifikasyon ang ipinasa na sagot sa summons. Grabe ang kapal, my God. Kapal, no? Kaya hindi din basta-basta maging abogado mga kaibigan. Ni VP Sara Duterte. May nakasulat dito na answer ad cautelam na ibig sabihin anya ay inihahain nila ito ng may pag-iingat. At ayon kay Attorney Bantug, may reserbasyon sa ilang argumento ang ibig sabihin nito. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Ayan, yun na nga po mga kaibigan. So, summary lang natin. Nagpasa kahapon ang defense team ni BP Sara at nakalagay doon na please, i-dismiss nyo na lang yung kaso na yan kasi wala talagang maganda o walang mataas or malakas na batayan. Kaya, i-dismiss nyo na yan. At the same time mga kaibigan, titingnan natin kung ano ang sagot ng prosecutor
sa sinasabi ng defense team na i-dismiss nyo na yung impeachment na yan kasi basura lang yan. Ayan, lupit, di ba? Grabe ang word na ginagamit mga kaibigan. Ipa-dismiss kasi basura lang yan. Ayan po. Pero ito ang tanong mga kaibigan. Agree ba kayo sa defense team ni VP Sara o ni Vice President Sara Duterte na ibasura na lang ang impeachment complaint na yan? Agree ba kayo o hindi? Paki-comment po at ibigay ang inyong opinion. Pangalawang katanungan mga kaibigan. May nilabag ba na 1-year ban ang prosecutor o wala? If ever, tatalon ito sa 28th Congress. Ayan po, i-comment ang iyong opinion sa baba po. Ayan. So yan po yung ating unang topic mga kaibigan regarding sa impeachment saga. Well, dadangop na naman tayo sa ating second topic. Yussi Castro sumagot na ka VP Sara at Yussi Castro or ang palasyo ginawang scapegoat ang Duterte administration. Well, pakinggan natin ang press conference kahapon ni Yussi Castro regarding sa kanyang sagot ka VP Sara. At ito na po ang press conference kahapon ni Yussi Castro mga kaibigan. Kaya panoorin natin kung ano ang sagot niya sa tugon or sa pronouncement ni VP Sara. Tara, pakinggan natin. Tapos ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Osaka, Japan, kung saan nakamit ang mga kasunduan na magbibigay ng trabaho, dagdag ng pamumuhunan at bagong oportunidad para sa mga Pilipino. Aba, matindi! Sa World Expo 2025, ipinagmalaki ng Pangulo ang Philippine Pavilion na nagtatampok sa kultura, inobasyon, at pangakong paunlarin ang turismo at negosyo sa bansa. Aba, matindi! Kasama sa mga naging bunga ng biyahe ang Waste to Energy Project ng Candanevia Corporation at Pileco na magbibigay ng malinis na enerhiya at trabaho sa Maynila. Aba, matindi! Sa Cebu Aba, matindi! Ganda ng mga plano. Okay, tuloy natin. naman, sisimulang ng Tonesiac Group na ang pagpapagawa ng kauna-unahang methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier na magpapaangat sa Pilipinas sa larangan ng green shipping. Aba, matindi! Nakipagpulong din ang Pangulo sa tourism leaders ng Japan para palakasin ang turismo at lumikha ng mas maraming trabaho. My God, paano lalakas ang turismo? Ang dami yung ginawang At maraming trabaho. Nako po, maraming trabaho. Kung ipinagpatuloy nyo lang yung build na yan or yung BBM, build more, then maraming trabaho. Kasi alam naman mga kaibigan, ang nangangailangan talaga ng trabaho ay yung mga simpleng mamamayan, mga manggagawa, mga liburer. Tayo. 'Di ba? Yun ang dyan. So, kung maraming proyekto ang gobyerno regarding sa infrastructure mga kaibigan, maraming mabibigyan ng trabaho. Katulad sa ginawa ni Tatay Digong, yung build niya. Ilang libo po ang nabigyan ng trabaho nun sa loob ng 6 years na yun. Pero ano nangyari ngayon? Wala. Tuloy natin. Tilalakay rin kasama ang Japan Aerospace Exploration Agency ang mga malalim na pagtutulungan sa space technology para sa disaster monitoring at tulong sa ating mga magsasaka. Aba, matindi! At sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community sa Osaka, pinasalamatan ng Pangulo ang kanilang sipag at giting na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Iyan po ang naging bunga ng biyahe ng Pangulo, mahakbang para sa bagong Pilipinas na may mas maraming trabaho, negosyo, at oportunidad para sa bawat Pilipino. Grabe. Ganon kabilis. Parang sim lang yan dati na nagtanim kay nabukasan, nag-harvest na Di ba? Pumunta lang doon tapos sabihin na agad na marami ng trabaho. May gulay. Ang maganda dyan, yung mga ganyang bagay, huwag mo nang i-freeze release sana, no? Gawin na lang. If ever makita ng mga Pilipino na maganda ang ginagawa mo, hindi kayo na kailangan magpa-media pa, men. Katulad ka tatay dati. Lahat ng mga ginagawa niya, everyday ba yun? Inaano sa media? Hindi. Ang tao na mismo ang nakakita, nakakarandam. Ganon yun.
Kaya ang nangyayari dyan mga kaibigan, lumabas si Tatay Digong pagka-presidente, ang ganda pa rin ng kanyang trust rating mga kaibigan. Tuloy-tuloy po ang suporta ng pamahalaan sa pagbangon ng ating mga kababayan. At Ayan. maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Okay, ito na. For the first question, Miss Clay Pardilla from PTV4. Magandang hapon po, Yusek. Vice Cute ng busis, oh. President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. Ayan. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Ang lupit ng mga binitawang kataga. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging Yan tayo Castro kaya lagi kang pinupuna Pag mayroong issue na nire-raise sa inyo, ginagawa yung scapegoat ang Duterte administration. Yun ang problema dyan. Dapat hindi ganon. Di ba? Di ba guys? Tama ba yun na every time na lang may puna ang mga tao sa gobyerno gawin mong scapegoat yung dati? Anong magagawa nung dating administrasyon? Wala na nga sila Paano pa nila dipinsa yung sarili nila? Di ba? utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022. Grabe, ang style ni Castro parang vlogger lang ba no? Yung tipong may topic na ganito, di maghanap siya ng scapegoat na i-reason out niya, ito ang dahilan, ganyan. Parang ganun no? Para sa akin dapat sana kung ganyan, nandyan ka sa gobyerno, tapos may puna na ganyan, hindi sana na lang, gawin na lang ang tama. For example, parang gawin mo siyang motivation ba? Kinit-criticize ka nga, wala kang nagawa, din gumawa ka. Yung nag-criticize sa'yo afterwards, mapahiya yun kasi nga may naipakita ka. Ganun na. Hindi yung tipong dahil pinuna ka, punain mo rin yung nakaraang administrasyon kasi nga konektado sa nagpuna, which is wrong. Mali yan. Hindi dapat ganun ang mindset ng gobyerno na kung i-criticize ka ng mga Pilipino, maghanap ka rin ng ibang gobyerno before na punahin mo rin. Kasi nga, nagkaganito tayo dahil sa kanya. Remember mga kaibigan, malaki naman ang utang ni Tatay Digong. Remember, nagkaroon tayo ng pandemya sa panahon niya. Remember, may pandemya pero continuous pa rin ang build. In other words mga kaibigan, nagtatrabaho pa rin ang mga Pilipino that time dahil sa build na yon. So kung may malaking utang man ang gobyerno that time dahil sa pandemya at saka sa mga proyekto ni Tatay Digong, which is ano ang basihan na agree ang majority sa mga Pilipino even though malaki ang utang ni Tatay Digong? Simple lang. Lumabas siya pagka-presidente, ang taas pa rin ng kanyang trust rating mga kaibigan. Yan ang pinakamalaking basis. Kaya Castro, makinig ka. Even ganun kalaki ang utang ni Tatay Digong, pag-exit niya as president, ang taas ng trust rating kasi nga may reason out. May malaking rason bakit nagkaroon ng malaking utang. Pero beyond that, maganda naman ang kinalabasan. Nakita na mga Pilipino ang resulta ng utang na yun. Di tulad ngayon, malaki ang utang, wala namang nakita. Kaya yan ang puna ni BP Sara. So kung pagtitimbangin mo mga kaibigan, tayong mga Pilipino, kahit gaano pa kalaki ang utang ng isang administrasyon, kung nakita naman ang mga proyekto, no question about that. Walang question dyan. Pero kung ang laki ng utang mo, pero wala kang proyekto, puro ka lang ayuda,
kailangan ka talagang i-criticize, tatanungin ka talaga na saan yung mga inutang. Bakit walang nakikita? Ganun yan. At nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at So sa ngayon, ganyan ang utang ng gobyerno, 16 trillion? Okay, ganun, isipin natin. Walang question yan. Kung nakita ng mga Pilipino, may proyekto ang gobyernong ito. May proyekto. Di ba? Pero wala eh. Ba't ka uutang kung wala kang proyekto? In other words, in a normal way sa mga Pilipino, ba't ka maglo-loan kung wala ka namang paglalaanan sa niluloan mo? Para lang sabihin may pera ka sa pocket mo? Di ba? Kayo mga katiil, anong masasabi nyo? Tama ba yan? Na ang pag-criticize ng mga Pilipino sa administrasyon ngayon, ang pagbubuntukan ng buntot, ng blame ng administrasyon na to ay ang luma or ang nakarang administrasyon. Tama ba yan? Hindi ba dapat, dapat gawin motivation yun nga, if ever ganito ang nakikita ng mga Pilipino, sige, sikapin natin na by next quarter, may makita na silang proyekto ang gobyerno. As of now, may mga plano na, nasisimula na, dapat ganun, I think, di ba? Pero yung tipong directly sabihin mo agad na, ay hindi. Hindi siya dapat ganyan magsalita kasi nga, mas malaki pang utang ng ama niya kaysa sa ngayon. Ganun ang pinalabas eh. Parang vlogger style lang ba na? Di ba kaya, yun na nga, may nakausap tayong cameraman na yun nga, ayaw nila talaga daw yan. Mayabang, sabi ng cameraman. So, yun ang mga feedback ng mga cameraman, mga kaibigan. So, yun nga, di ba? Ginagawa agad, pag merong reklamo, meron silang napupunang mga reklamo na binabato sa kanila, ang ginagawang scapegoat agad, mga kaibigan, Duterte administration. Yan ang problema sa gobyernong ito, mga kaibigan. Blaming someone sa kanilang problema. Which is dapat sana gawa na lang nila ng solusyon, wag namang blame. Di ba? ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course ang pagbabayad ng tamang buwis para po Anong kinalaman yan sa tamang pagbabayad ng buwis? Nagbabayad naman talaga ng buwis. Di ba? Ay, ulay. Parang ang ibig mong sabihin dyan, magbayad kayo ng tamang buwis para hindi na tayo mangutang. iwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo ay talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. Tama. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Ano ba yun? Sinabi na nga ni BP hanggang papel lang. Tapos sabihin mo na, inamin rin niya na may papel na patunay na maganda nga ang ekonomiya. Parang, naintindihan mo ba ang sinabi ni BP? Ang sinabi ni BP, hanggang papel lang kayo. In other words, hindi talaga naramdaman ng mga Pilipino na gumaganda ang ekonomiya. Yun ang point dyan. Hindi yung hindi yung sagutin mo na, inamin mo na may papel talaga. In other words, inamin mo na maganda ang ekonomiya. What? Di ba? Ano sa tingin nyo guys? Tama ba ako o mali? Paki-comment nga. Tama ba yun? Sinabi na nga ni BP, hanggang papel lang yan sila.
In other words, hanggang press release lang kayo. Pero sa totoong buhay, sa totoong sitwasyon ng Pilipinas, pangit na ekonomiya natin. Parang ganun ba? Pero ang sinabi niya, ay inamin mong may papel, may ebidensya. In other words, maganda talaga ekonomiya natin. Ano masabi nyo? Paki-comment mga kaibigan. Okay, tuloy natin. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas? Yan, walang problema dyan. Yung sa PhilHealth, mas maganda. No criticizing dyan. Tapos sa bigas na yan, please lang. Huwag selective na area. Buong Pilipinas na. Kung meron talagang murang bigas na programa. Pero kung pang press release lang, huwag na lang. Ang 3+1 promo ng LRT, MRT. Ang 3+1 promo, guys. Yung mga may jowa dyan, hindi pa rin kayo malibre. Yung may mga jowa dyan, kasi dalawa lang kayo eh. Kaya para malibre kayo, isang lalaki, 3 jowa, libre isa. O, di may malibre sa pasahe. Dali natin. fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Bakit? Mahirap po talaga. Mahirap turuan, ang walang alam at walang balak umalam. Ala, BP, wala ka daw alam, sabi ni Yosek. Agree ba kayo dun, guys? Wala nang alam si BP? Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Thank you, Clay. Sa susunod po ay si Miss Ivy Reyes ng Bilyonaryo. Good afternoon, Yusek. Still on Vice President. In that same speech, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his SONA. And last, while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Yun po. Thank you. Yun nga po, paulit-ulit puli. Ulit-ulit ang kanyang issue. Ulit-ulit. Wala na po yatang bago. Natin niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan na mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. Ayan. Hindi daw nagtatrabaho sa BP, mga kaibigan. Naniniwala ba kayo doon hindi nagtatrabaho? But anyway, sa mga kritiko ni BP dyan na sinasabing lagi siyang gumagala na sa ibang bansa. Well, kung mayroon kayong time, puntahan nyo po ang OBP website at makita nyo doon ang mga programa ni BP Sara. At makita nyo rin doon kung ilan ang natulungan. Lalong-lalo na sa public assistant tsaka sa Boreal, mga kaibigan. Yun lang, ang nakakalungkot lang, mga kaibigan, kailangan ni BP na i-stop ang public assistant tsaka Boreal kasi nga alam naman nating tinanggalan sila ng budget, mga kaibigan. Kaya for now, na-stop ang proyekto na yan. Pero the other programs, mga kaibigan, lalong-lalo na yung libreng sakay, mga kaibigan. Ilang milyon na ang natutulungan. Every day. Napakagandang proyekto, mga kaibigan. Kaya sa mga kritiko yan nagsasabing walang ginawa ang BP. Mindset nyo lang yan. In other words, kahit ano pang gawin ni BP dyan, kasi nga, kritiko kayo, hanggang doon lang yung mindset nyo. Basta kami, nakikita namin yan. Nararamdaman namin yan. Nararamdaman ng majority ng mga Pilipino ang proyekto ni BP Sara. In what way? In what way na proven talaga nararamdaman? Simple lang. Trust rating ng BP Sara, mataas. How about BBM trust rating? Mataas ba? Mababa. In other words, pangit ang performance. Kaya yung mga sinasabi nyo dyan na maganda ang proyekto, ang daming press release na maganda ginagawa, ang tanong, nararamdaman ba ng majority ng mga Pilipino? Kasi kung hindi maramdaman ng majority ng mga Pilipino yan, ang basis survey. Mababa ang survey. In other words, hindi naramdaman yung mga problema ng mga Pilipino. Ayan po. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo,
Ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. So yun na nga mga kaibigan. Sa araw nito, 2 topic ating pinag-usapan. Magkaroon lang tayo ng konting summary. Yun na nga, ang unang topic natin regarding sa pagpasa ng defense team ni VP Sara ng sagot para tugunan ng order ng impeachment court. Yun na nga, ang gusto ng team ni VP Sara, ipadismiss ang impeachment complaint kasi nga wala talagang basihan. Then sa second topic naman natin mga kaibigan regarding sa Kang Yusek sa sagot niya kay VP Sara, yun nga ang problema dyan eh. Pag may nang mag-criticize sa gobyernong ito, ang ginagawang scapegoat, si Tatay Digong. Tama ba yun mga kaibigan? Tama ba yun? So bago tayo magtapos mga kaibigan, mag-iwan lang ako sa katanungan. Basura ba talaga ang impeachment complaint na yan laban kay VP? Pangalawa, wala ba talagang nilabag na 1-year ban ang Kamara o ang prosecutor regarding sa issue na yan? Pangatlo, tama ba na ang isang gobyerno pag criticize ay gagawin mong scapegoat ang nakaraang administrasyon? Tama ba yun? Well, kung gusto nyong sumagot, mag-comment na po sa ating video sa ating comment section mga kaibigan para malaman ko rin ang inyong mga opinion or mga idea regarding sa issue na to. But anyways, I think hanggang dito na lang tayo mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo. But anyways, bago tayo magtapos, magpasalamat muna ako sa aking mga subscriber, sa mga bagong viewers natin na pabalik-balik na rin at hindi pa nakasubscribe. I'm hoping mag-subscribe kayo sa ating channel. And I'm hoping na nag-i-enjoy kayo. Kung may nakita man kayong kailangan i-improve natin, paki-comment po. May nakita ako nag-comment isa. Sabi niya, galingan mo pa katulad ka Banat Bay. Yung mga ganyan na birada, mag-compliment yan. Hindi mo, wag mong isipin na, criticizing. Kumbaga, ang point sa comment na yon, i-improve mo pa yung reaction video mo katulad ka Banat Bay. Well, anyways, hindi naman tayo si Banat Bay, pero let's try our best na magkaroon nito yung sariling authenticity as a vlogger. Yun lamang po. So, in other words, hindi natin pwede masundan talaga sila, yung mga sikat na vlogger dyan. Ang atin, stick lang tayo kung ano yung originality natin. And I'm sure naman, yung mag-stick sa ating channel, in other words, nagustuhan nila kung ano ako. So, in other words, hindi ko na kailangan baguhin kung ano yung ako talaga. Regarding sa pronunciation, regarding sa aking pagkabulol, pagkayungit, yan. Ganun talaga ako, kaya pasensya na kayo mga kaibigan. So, I think nag-enjoy kayo sa ating video ngayon. And see you bukas ulit. Bye-bye.